Ang Israeli Air Force ay malawak na kinikilala bilang isa sa mga pinaka-most capable and technologically advanced na Air Force sa mundo na gumaganap ng isang kritikal na papel sa seguridad ng Israel. Ngunit gaano nga ba kahusay at lakas meron ng Israeli Air Force? Kaya't narito ang 10 pangunahing aspeto tungkol sa Israeli Air Force. Una, mahusay na combat power. Ang Israel Air Force ay nagtataglay ng isang highly trained and experienced aircrew na nagpapatakbo ng modernong mga fleet ng combat aircraft at ito ay madalas na inilarawan bilang isang pinakamakapangyarihang hukbong panghimpapawid sa gitnang silangan na kilala sa mataas na kahandaan sa labanan. Pangalawa, advanced aircraft fleet. Ang Israel Air Force ay nagpapatakbo ng iba't ibang mga advanced na fighter jets na gawa ng Amerika, kabilang ang F-15 IBAS, F-16I Sufa at ang ikalimang henerasyon na F-35I other stealth fighter jets. Dati rin itong nagpapatakbo ng fighter jets na gawa sa loob mismo ng bansa tulad ng IAI Kafir o ang tinatawag nilang Lion Cub. Dassault Mirage 5 ng France ang itsura nito, pero ang mga laman loob ay Israeli technology, ngunit hindi ko alam kung bakit hindi na ito ginagamit ng Israel. Ang pagmo-modified ng Israel na mga fighter jets nito ay nagbibigay ng isang makabuluhang teknolohikal na kalamangan sa kanilang mga stealth na kakayahan at advanced na avionics. Pangatlo, history significance at karanasan sa pakikipaglaban. Mula na mabuo ito noong 1948, ang Israel Air Force ay nasangkot sa maraming digmaan at pakikipag-ugnayan. Ang mga piloto nito ay may napakaraming karanasan sa pakikipaglaban sa totoong mundo na humahantong sa isang napakahusay at madaling na-adapt na puwersa. Kabilang sa mga kilalang operation ng Israel Air Force ay ang Operation Opera 1981 nang bombahin nito ang nuclear reactor ng Iraq at ang Operation Mule Cricket noong 1982 nang ilampaso nito ang Syrian Air Force. Pang-apat, cutting-edge technology and innovation. Ang Israel Air Force ay nangunguna sa teknolohiya sa pagtatanggol at ang Israel Air Force ay nakikinabang ng malaki mula dito. Kabilang dito ang mga advanced na air defense system tulad ng Iron Dome, David Sling at Arrow 3 na idinisenyo upang harangin ang isang hanay na mga banta mula sa short-range missiles hanggang sa mga long-range ballistic missiles. Isinasama rin ng Israel Air Force ang mga sopistikadong kakayahan sa pakikipagdigma, ang electronics at nangunguna sa pagbuo ng mga solusyon laban sa mga banta ng drone. Panglima, mahigpit na pagsasanay sa mga piloto. Ang Israel Air Force Flight Course ay itinuturing na isa sa pinaka-prestigiyoso at demanding na mga kursong militar sa buong mundo. Ito ay sumasaklaw ng 3 taon na pinagsasama ang malawak na pagsasanay sa paligid, pagsasanay sa infantry, mga kursong opisyal at pag-aaral sa akademya. Maliit na porsyento lamang ng mga recruit ang matagumpay na nakakakumpleto o nakakapasa sa training dahil tinitiyak ang isang highly selective at elite core na mga piloto. Pang-anim, strategic deterrent at regional influence. Ang Israel Air Force ay nagsisilbing isang kritikal na strategic deterrent para sa Israel na may kakayahang magpakita ng kapangyarihan at magsagawa ng mga long-range na atake. Malaki ang epekto ng mga aksyon nito sa dynamics ng seguridad sa rehiyon na kadalasang nagtatarget ng mga nakikitang banta sa mga kalapit na bansa. Pang-pito, malapit na alyansa sa Amerika. Ang Israel ay may napakalapit na relasyong militar sa Amerika na itinalaga bilang isang pangunahing kaalyado sa labas ng NATO. Ang partnership na ito ay nagsasangkot na makabuluhang tulong militar, pinagsamang pag-unlad ng teknolohiyang militar at regular na pinagsamang pagsasanay sa militar. Tiniyak nito ang akses sa mga makabagong platform at teknolohiya sa pagtatanggol ng Amerika. Pang-walo, kakayahang umangkop at resourcefulness. Mula sa simpleng pagsisimula nito noong 1948 na may mga koleksyon ng repurpose na fighter jets, palaging binibigyan diin ng Israel Air Force ang pagkamalikhain at pagiging maparaan. Ang kakayahang umangkop at makabuo ng mabilis ay naging pundasyon sa tagumpay nito, lalo na sa harap ng umuusbong na banta. Pang-siyam, pagbibigay diin sa air superiority. Ang isang pangunahing doktrina ng Israel Air Force ay ang mabilis na pagtatag ng air superiority sa anumang labanan. Una nitong inaagaw ang buong airspace ng kalaban para sa higit na kalayaan sa pagkilo sa himpapawid at suportahan ang mga puwersang nasa lupa at binabawasan ng mga banta mula sa mga air
nuclear assets at surface-to-air missiles ng kalaban. Pang-10, ethical consideration and rules of engagement. Ang Israel Defense Force o IDF kabilang ang Israel Air Force ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang mahigpit na code ng etika na nagbibigay diin sa pangangalaga ng buhay ng mga tao at proporsyonalidad sa paggamit ng puwersa kahit na nakikibahagi sa mga komplikadong sitwasyon sa digmaang panglungsod. Madalas silang gumagawa ng mga hakbang upang mabilis na balaan ang mga sibilyan sa mga target na lugar para sa kaligtasan ng mga sibilyan dahil para sa kanila, ang mga civilian casualties ay nananatiling isang trahedya sa labanan kaya't hanggat maaari ay ayaw ng Israel na may nasasaktang sibilyan sa kanilang bansa. Pero bago tayo magpatuloy ay binabati ko muna ng maligayang kaarawan ang isa nating solid subscribers na si Sir Jasper J. Mabuhay ka sir hanggat gusto mo. Ituloy natin. Matatanda ang sinabi noon ng IDF na ayaw nilang nadadamay ang mga sibilyan sa Gaza, ngunit ang mga Palestinian umano ay iba ang paniniwala at kahit anong gawin nilang pagpapalikas ay ayaw sumunod ng mga Palestinian dahil suportado nila ang Hamas. Kaya't ito umano ang isa sa mga nagpapatagal sa kanila mga operasyon sa Gaza. Sa ngayon ay nasa 75% umano ng Palestine ang kontrolado ng Israel, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang nasa 50 hostage ng Hamas. At dagdag na balita mga kabayan, inilibing na ang mga matataas na opisyal ng Iran na tinodas ng Israel na maglunsad ito ng opensiba sa Iran na layong wasakin ang nuclear program ng Iran. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng Israel dahil noong 1981 ay dati na ring binomba ng Israel ang isang nuclear site ng Iraq na layong pigilan ang pagbuo nito ng nuclear weapons. Wala umanong pakialam ang Israel kung magpalakas man ang mga kalapit na bansa basta't wala umanong nuclear dahil kawawa umano ang mga sibilyan sa ganoong mga armas nuclear.